of the nation. Mamamasko lang sana ang isang pamilya sa Naga, Cebu nang mabangga ng SUV ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nakaligtas sa mga magulang pero patay ang 6 na taong gulang na batang babae. Aminado namang nakatulog ang driver ng SUV. May report si John Consulta. Halos pumasok na sa loob ng isang bahay sa Naga, Cebu ang itim na SUV. Madaling araw nang araruin ng SUV ang nakasulubong ng motorsiklo. Sakay ng motor ang mag-anak na mamamasko lang sana noon. Sa lakas po ng impact ay tumalsik po ang mga pasahero. Sugatan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo. Kritikal ang tatay. Habang ang anak nilang 6 na taong gulang nasawi sa aksidente. Ako nga po may grabe kay pag mura magnabungkag ang lawas. Gidarom gini. Desidido ang kaanak ng mga biktima na magsampa ng kaso. Humingi naman ng tawad ang 21 anyos na SUV driver. Aminado siyang nakatulog dahil sa pagod sa lamay at sa libing ng kanyang ina 2 araw bago ang Pasko. Sorry kayo na wala na ko natuyo kay disgrasya rato. Ligtas naman ang mga pasahero niyang tulog din noon sa biyahe. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property laban sa SUV driver. Sa Mabini, Davao de Oro, mag-a-outing naman sana sa beach ngayong Pasko ang 15 magkakaanak na yan. Pero bumangga sa Center Island ang sinasakyan nilang pick-up. Dead on the spot ang isang babae. Sugatan ang iba pa, kabilang ang ilang bata. Hinihintay pa ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang mga biktima laban sa driver na kaanak din nila. Sa Cagayan de Oro City, dead on arrival ang 52 anyos na pedestrian matapos mabangga ng motorsiklo. Hindi nagbigay ng pahayag ang rider, pero umamin ito sa mga pulis na nakainom at galing sa pagsalubong sa Pasko. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Imbis na magdiwang ng Pasko, naglinis ang ilang taga-Albay na binaha kasunod ng malakas na pag-ulan. May ibang taga-Aurora naman na inabutan ng Noche Buena sa daan matapos tumaas ng tubig sa daraanan nilang ilog. May report si Jamie Santos. Besperas ng Pasko, nahulog ang kotseng yan habang tumatawid sa spillway sa Santa Cruz, Marinduque. Tulong-tulong ang rescuers at volunteers para maiangat ang kotseng may sakay na pamilya. Kwento ng driver at anak, natangay sila ng ragasan ng tubig. Patuloy pang pinaghahanap ang isa nilang kasama. Sa Legazpi City, Albay, imbis na paghahanda sa Noche Buena, sa pagtataas ng mga gamit naging abala ang mga residente. Matindi rin ang pag-ulan sa bayan ng Santo Domingo. Pinasok din ng tubig ang fire station ng Ragay sa Camarines Sur. Pati ang kulungan ng baboy sa Lupi. Sa Catanduanes, kabi-kabilang landslide ang naitala. Nagkabitak na rin ang bahagi ng Sampaloc-Lucban Road sa Quezon. Tuluyan na pong nasira ang aming karsada. Ito po, oh. Wala nang makakadaan ditong malalaking sasakyan. Stranded ang ilang motorista. Kaliwat kanan din ang pagguho ng lupa sa mga bayan ng Real at Infanta. Sa Laguna, binaha ang ilang bahagi ng Fami, Paete, Santa Cruz, Victoria at Los Baños. Sa Dilasag, Aurora, sa daan na inabutan ng Pasko ang ilang motorista. Stranded sila matapos tumaas ang tubig sa dadaanan nilang ilog. Halos 16 na oras daw silang naghintay na humupa ang tubig. Ayon sa Pag-asa, posible pang tumagal hanggang bukas ang maulang panahon sa buong bansa. Epekto raw yan ng iba't ibang weather system, gaya ng shear line o ang pagsasalubong ng malamig na hangin galing northeast at ang mainit na hangin galing silangan. Ang northeast monsoon ang nagpapaulan sa northern Luzon. At ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto naman sa eastern part ng Mindanao. However, posible kasing umangat yung axis ng shear line at inaasahan nga natin na posible na ito makaapekto sa eastern section ng northern Luzon. So asahan natin mga Cagayan Valley. Sa mga susunod na araw, posible maging maulan na rin dyan. And then sa southern part naman, yung ITCZ posible rin na magdala ng mga paulan kahit mga bukas, and titingnan natin kung abot ba sa mga succeeding days. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi tulad noong may total ban, mas talamak daw ngayon ang online na bentahan ng iligal na paputok. Bukod dyan, binabantayan din ng pulisya
ang mapaminsalang boga pati na ang mga video na nagtuturo ng paggawa nito. May report si Chino Gaston. Ganito karaming boga ang nakumpiska ng mga pulis sa lalawigan ng Rizal. Nasa 400 yan, nasabay-sabay sinira kahapon. We are now witnessing the destruction of the confiscated. Ang mga bogang yan, hindi nalalayo sa improvised boga na gamit ng mga batang ito sa Maynila noong nakaraang linggo. Sabi ng mga bata, sa TikTok daw nila natutunan ang paggawa ng boga. Doon sa mga nagpo-post pa ng paggawa po na ito, we want to warn everyone po na meron po kayong kakahakapin na mabigat na kaso po dahil matagal na pong ipinagbabawal po yan. Palalakasin daw ng PNP ang cyber patrolling kontra sa tutorial videos na ito. Ang mga improvised paputok gaya ng boga, posibleng magdulot ng eye injury, pagkabulag, pagkasunog ng balat at sugat na maaring mauwi sa amputation o pagputol sa bahagi ng katawan. Sa monitoring ng Department of Health ngayong December 25, numero 1 ang boga sa dahilan ng firecracker-related injuries. Paalala po sa ating mga magulang, bantayan at isupervise po natin yung ating mga anak na wag niyo po silang papayagan na gumamit po nitong mga boga. Wala namang takas sa entrapment operation ng PNP-ACG ang dalawang ito. Nagbebenta raw sila online ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng King Kong at tuna. Ang bentahan ng iligal na paputok online, problema nga raw ngayon ayon sa Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated. Mas malakas daw ang bentahan ngayon kumpara noong panahon na may total ban pa. Usually po makikita nyo yung illegal na yun sa Facebook kasi sila rin po, wala rin po silang lisensya yung mga gumagawa. Bawal na po sila, illegal na po sila, yung tinitinda po nila illegal pa rin. Ngayon namang maulan, may paalala, sana ulan na ng firework. Kasi meron po siyang chemical na kasama doon na habang natitiyo, ano po siya, self-explosion. Pag nabasa, hindi pala pwedeng itapon na lang sa basurahan. Opo, kasi baka mamaya, yun pa po'y maging sani ng sunog. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pagtakas ng isang itim na pickup na ginulungan niyang rider sa Bacoor, Cavite. Napasigaw ang mga saksi dahil sa pag-ipit pa ng itim na pickup sa sinalpok nitong rider. Unang napansin ng may-ari ng dashcam na pagewang-gewang ang pickup truck. Idinulog niya ito sa pulis at agad dinala sa ospital ang biktima. Patuloy pang tinutukoy ang driver na ng hit and run. Nakauwi na ang ginulungang rider na desididong magsampa ng reklamo. Handa raw harapin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng 3 impeachment complaints laban sa kanya. Kumpiyansa raw ang bise na wala siyang nilabag na batas. Meron daw siyang mga abogado sakaling umabot sa impeachment trial. Anya, handa rin daw na maging abogado niya ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natinag ng maulang panahon ang mga gustong magsimba at mamasyal sa Antipolo ngayong araw ng Pasko. May live report si Von Aquino. Von? Atong buhay na buhay ang Paskong Pinoy dito sa Antipolo City mula sa pagsisimba sa mismong araw ng Pasko hanggang sa pamamasyal kasama ang buong pamilya. Sa kabila ng maghapong pag-ulan, napuno ang Antipolo Cathedral ng mga nagsisimba ngayong araw ng Pasko. Parang pamamanata rin po to kay God and yung pagse-celebrate ng birthday niya. Para po pagpapasalamat sa Diyos kahit anong pagsubok. Sa kanyang homily, binigyan din ni Father Keith Benaventura na sa pagkakatawang tao ni Jesus, hinubad niya ang pagiging Diyos upang akayin ng tao patawid sa buhay na walang hanggan. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, itatawid ka ng Diyos. Pagsapit ng gabi, dagsa ang mga namamasyal sa tapat ng katedral kung saan may higanting Christmas tree. Sa ilalim nito, para kang nasa Winter Wonderland. May dancing fountain din, Christmas village at iba pang Christmas displays. Masaya po kasi magkakasama po kami. Pag umuulan, biyaya sa atin yun eh. So like yung pagsilang ni Christ, I think biyaya sa atin yun. At syempre, pag sinabing Antipolo, suman at kasoy ang isa pang dinarayo. Okay lang man po ma'am, kahit medyo maulan, kahit paano meron po namang benta.
Atong tumila ng ulan dito at napakalamig din ang simoy ng hangin kaya naman sinasamantala ng ating mga kababayan ang pamamasyal dito sa tapat ng katedral. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Literal na White Christmas para sa pamilya ni Bea Alonso. Nag-celebrate sila sa Andorra, isang bansa sa Europe. Ibinahagi ng Widow's War star ang ilang mga pictures kasama ang kanyang buong family habang ine-enjoy ang snow. Mixed emotions naman ang ilang moviegoers sa first screening day ng GMA Pictures and GMA Public Affairs entry to MMFF na Green Bones. Matapos silang mapaiyak ng pelikula, nagulat sila nang makita ang mga bida nitong sina Ruru Madrid at Dennis Trillo na kasama pa si Jeneline Mercado. Naroon din ang national artist at Green Bones screenwriter na si Ricky Lee. Ang galing po, opo. Sobrang nakakaiyak po at saka napaka-unique po ng story. Ngayon ako nakapanood ng ganyan. Lalo na ngayong Pasko talagang forgiveness at saka yung pagiging mabuting tao lang talaga. Compassion. Siyempre masayang-masaya na ganito yung pagtanggap ng mga tao dun sa pelikula namin at mas marami pang lalo yung nanonood. Kaya thankful sa inyong lahat. Nakakatuwa po kasi umaga pa lang may mga nakapila na po, may mga nag-aabang na at handang-handa na mapanood ang Green Bones and sobrang nakakatapa po ng puso and hopefully magustuhan niyo po ang pelikulang ito. Mariah Carey, may special Christmas greeting naman sa Pinoy fans ngayong Pasko. Last September, may pa-special mention din ang international pop superstar sa Filipino Lambili na maagang nagse-celebrate ng Pasko. Pina-K-League naman ni BTS J-Hope ang ARMY sa kanyang Happy Holiday greetings. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 30 ang patay sa pagbagsak ng pampasaherong eroplano sa Kazakhstan. Galing Azerbaijan ang eroplano at patungo sanang Russia. 62 ang pasahero nito habang 7 ang crew. Ayon sa investigasyon, kinailangan mag-emergency landing ng eroplano matapos magka-bird strike o tamaan ng ibon. Agad rumesponde ang mga bumbero at inapula ang apoy sa bahagi ng eroplano. Bumuo na ng komisyon para manguna sa investigasyon at yaking mabibigyan ng tulong ang mga namatayan. Mula sa Kalawakan ang Christmas greeting ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ngayong Pasko. Sa Instagram, ibinahagi nila ang litrato ng star cluster na animoy mukhang Christmas tree. Matching pa ang dami ng bituin na parang Christmas lights. Kuha yan ng isang astrophotographer mula Arizona nitong Nobyembre. Ang star cluster naman na ito parang bilog na parol. Yan ang NGC 603 na nasa Small Magellanic Cloud sa labas ng Milky Way Galaxy. Maligayang Pasko mga kapuso! At para mas naman nyo ang Pasko, narito ang ilang himig Pasko hatid ng mga inilevel up ang pangangaroling. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. I can think of a better Christmas than my wish coming true. Ganito ang Paskong Pilipino, puno ng sing-along at pangangaroling. Pero kung ito ang kakanta, parang biglang may pa-concert sa tapat ng iyong bahay. Bitbit kasi ni Daniel Abarico ang malaking speaker at mikropono at ang ilang nakantahan niya tuwang-tuwa sa kanyang birit. Sukay na rin siya ng mga singing contest kaya performance level ang pangangaroling. Ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namong problema. Para ka namang hinihele ng mga seminaristang ito ng St. Benedict Diocesan Seminary. Kaya hindi lamang basta dama ang Pasko, dagdag pa sa lamig ng panahon. Ang lamig ng boses nila, may sayaw pa. Mula Limanan, Camarines Sur, dumayo sila sa Maynila para mangaroling at kapag narinig na sila, mga pastol sa sapsapan ay nagpupunta.
parang dinalaw ka na rin ng mga kumakantang anghel. Maligayang Pasko, Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Merry Christmas! Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.